Maghapon pong tinutukan ni Mariz Umali ang tinatawag nila rito sa Itogon, Benguet na Ground Zero. Mariz? Jessica, nadagdagan pa nga ang bilang ng mga nawawala as of 9 p.m. Ngayon lamang ay umabot na sa 61 ang bilang ng mga missing o nawawala. 12 yung mga na-retrieve na mga bangkay, 3 ang na-rescue kahapon. As you can see, Jessica, very fluid yung mga bilang o yung numero dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa naman natatapos yung isinasagawang search and recovery operations ng mga otoridad at ng mga volunteers at pati na rin nakasalalay sa mga kaanak yung kumpirmasyon kung kumusta ba ang lagay ng kanilang mga nawawalang mga kaanak, kung maayos ba ang lagay nila o hanggang sa ngayon nawawala pa rin. Mistulang inuka ang Barangay Ukab sa Itogon, Benguet sa pagguho ng lupa nung kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ompong. Nabura ang mga bahay sa ibaba ng bundok. Dakong alas 12 ng tanghali nung Sabado, tinangay ng lupang pinalambot ng walang tigil na pag-ulan. Mula rito sa aking kinatatayuan, ito ay bangin din to. Makikita natin, wala nang 1 kilometro papunta dun sa mismong malaking matinding pagguho ng lupa dun sa lugar na yon. Makikita po natin na dun sa gilid lang ng guhong yon, may mga tahanan pa dyan. Delikado na po yan sa ngayon dahil na-compromise na po yung lupa dyan sa lugar na yan. Kaya delikado rin po para dun sa mga residente na nasa bahay na yon, yung sitwasyon sa ngayon. Makikita natin kung gaano kadelikado yung lugar pero nakikita rin natin na meron pa rin ilang mga residente na tumatawid pa rin doon at bumabalik sa kanilang mga tahanan. Hindi natin alam kung ano bang pakay nila, kung i-check lang ba nila ang kanilang mga kamag-anak na naiwan pa doon o kung inaalala nila yung mga gamit na naiwan nila doon. Pagdating sa baba, tumambad ang lawak ng pinsalang idinulot ng bagyong Ompong sa level 070 First Gate, Barangay Ukab. Kahit saan ka mapalingon, guho ang makikita. Narito po ako ngayon sa gitna ng malawak na guho na resulta po ng nangyaring matinding landslide o pagguho ng lupa sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Ompong nitong Sabado. Makikita niyo po yung pinakatuktok ng bundok na yon. Doon po nagsimula yung pagbagsak ng mga lupa, doon po nagsimula yung guho, nagdire-diretso siya papunta dito sa baba ng bundok at pinaniniwalaan po, ang sinasabi sa atin ng mga otoridad, dyan po nakatayo o nakatirik yung bunk house na ginawa nilang chapel at doon po tumuloy ang pinaniniwalaang 40 hanggang 50 katao noong nananalasa po ang bagyong Ompong. Sa ngayon, 9 pa lamang ang nare-recover na mga katawan at nagpapatuloy po ang sinasabi sa atin ng mga otoridad, aabot na raw sa 500 mga retrievers o mga rescuers ang naririto nagtutulong-tulong para mahanap yung napakaraming mga nawawala pa hanggang sa ngayon. 12 ang nakuha ng patay sa pagguho, 59 naman ang nawawala hanggang sa ngayon. Sa mga bunkhouse daw na ginawang chapel na natili ang ilang mga residente para makapagsimba kinabukasan kaya hindi nag-alisan. Pero ngayon, wala nang anumang bakas ng gusali o chapel na tuluyang inilibing ng guho. Ang main concentration po natin talaga is level 070 ng First Gate. 40 and above ang missing pa dito sa area na ito kaya lahat po ng support na tinap namin. Bukod sa matinding bagyo, nakaapekto rin daw ang small-scale mining sa lugar. Contributory yung ibang small-scale miners natin dito. Para syempre, if you are to make a tunnel, you have to dig holes dito sa mountain. Siguro hindi na kaya nung surface. 40 hanggang 50 ang pinaniniwala ang naroon sa loob at natabunan ng guho. Pero makita mo rin ang bayanihan spirit kasi makikita mo lang iba-ibang agency ng gobyerno. Makita mo rin yung mga local na makita mo talaga yung sipag nila para mahanap naman ang mga kababayan nila. Gumagamit sila ng hose ng tubig para mapalambot ang lupa at matanggal ang mga bato. Maaraw na kasi ngayon, wala pang 4 na oras na paghukay, tumambad na sa mga rescuer ang isang labi na lalaki. Masakit din daw para sa ginang na ito ang mag-abang kung mahanap pa ang kanyang apo na si Junjun Humiwat. Hindi namin talaga in-expect na mangyari yung ganyan na kalaking slide dito. Kasi dami namang mga dumaan na malalakas na bagyo, hindi ganun kalakas. Hindi gumuho. Hindi gumuho.
Kinahapunan, isa pang bangkay ang natagpuan ng mga rescuer. Hindi pa siya kinikilala. Maaring milagro kung mayroon pa tayong ma-retrieve, ma-rescue. Dahil nga po mahirap naman i-presume natin na lahat sila ay wala na. May natagpuan ding pinaniniwala ang bahagi ng bungo ng tao. Sa isang banda ng bundok, kita naman ang nahulog na backhoe na magre-rescue lang din sana. 4 na operator at driver nito ang nawawala pa hanggang ngayon. Malaking tulong daw ayon sa Army Disaster Response Unit ang mga search and rescue K9 na katuwang nila. May mga indications and that's why mayroon handler and K9 pagkasama. Sa pinakauling tala, nasa 35 ang kumpirmadong patay sa buong Itogon, 3 ang na-rescue sugatan at 59 ang nawawala pa. Jessica, may mga pamilya naman na dumating na dito sa Incident Command Post para i-claim yung mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa ngayon, ang impormasyon na ibinigay sa atin ay 4 na labi pa ang natitira dito na hindi pa kina-claim ng kanilang mga kaanak. Hindi naman daw magsasara itong Incident Command Post, bagamat magpapahinga na yung iban nilang mga authorities, yung mga nakaposte rito, ay may mga karelyebo naman daw at may skeletal force na mananatili para tumanggap ng anumang impormasyon mula sa mga kaanak ng mga nawawala. Jessica? Maris, napansin ko lang no, yung listahan, yung whiteboard na nasa ating likuran dito sa Incident Command Post, nagbabago. Kanina, up to 56 lang. Ngayon, 61 na. Ano ba ang sabi sa iyo ng mga nakausap mo? Final list na ba ito or as the search and rescue operations progress, may mga changes pa o revisions? Maris? Jessica, ang sinasabi sa atin ay very fluid nga yung situation. Katulad din ng nabanggit mo na kanina, 59. Tapos nangyari, binabasa 56 kasi merong dumating dito na kaanak at sinabi niya na yung nakalagay daw na pangalan dun sa listahan ay hindi naman na nawawala at sa katunayan nakauwi raw bago yung pananalasa ng bagyong Ompong. So wala na yung pangalan ng isang tao yon dahil buhay siya. Yung dalawa naman kaya nabawas dahil retrieved na yung bodies nila. So natagpo ang patay yon. So naging 56 ulit. Pero may mga nagdatingan pang mga impormasyon. May mga kaanak na patuloy na pumupunta rito kaya sinasabi natin na fluid yung situation kasi ito yung mga initial na binigay ng mga pangalan and habang nagpapatuloy yung search and recovery operations at syempre after the pananalasa ng bagyo, baka yung mga kaanak nila na nagstay lang sa ibang lugar tas ngayon nakauwi na. So lahat yan nagbabago-bago. Binibigay nila yung impormasyon dito para ma-update yan. So ngayon nasa 61 na nga, Jessica. Okay, sa nakita mo Maris dun sa ground zero na tsaka yung klase ng lupa na tumabon dun sa structure sa itaas, yung bunkhouse na ginawa nilang kapilya, sa tansya mo o base rin sa mga nakausap mo doon na mga nagsasagawa ng search and rescue, ano ang chances na meron pa silang makikita kaya o marirescue doon na buhay? Maris? Jessica, tinanong natin kanina yung mga rescuers no, and yung mga authorities if there are signs of life. Ayaw nilang sagutin yan. Ang sinasabi nila, mahirap yung sitwasyon pero they are hopeful. That's why they don't want to use as much as possible yung search and retrieval because hanggat nagpapatuloy yung kanilang paghahanap, umaasa sila na meron pa ring mga survivors silang makukuha. Yung situation, makikita natin, napakalawak nung pinaghahanapan nila. Malambot yung lupa, vulnerable yung lupa. Ito yung mga bagay na nagpapahirap dun sa kanilang paghahanap. Pero hindi raw nila tinatanggal yung kanilang high spirits na makakahanap pa rin sila ng mga tao, ng mga survivor. Dahil kapag oras na tinanggal daw nila yung hope na yon, bababa rin yung kanilang mga spirit, hindi na rin sila gaganahan na maghanap pa, Jessica. May na take note lang ako dun sa report mo, no, yung isang engineer na nakausap mo. At tama ba yung intindi ko, yung structure na natabunan nandun yun sa itaas, nagka-landslide, so natabunan yung iba pa na nasa ibaba o nasa ibaba ba yung kapilya o yung dating bunkhouse na ginawa nilang kapilya? At saka ano yung tinatawag ng engineer na may mga tunneling kasing nangyari? Can you explain that further, Maris?
Jessica, yung situation na kung saan makikita yung tinuturing na ground zero nga ay nasa may baba ng bundok yan. Ang sinasabi sa atin na information na binigay sa atin kanina ay Sitio Keystone. Nagmula yung guho pababa at napakalakas nung pag-uulan, ng hangin. Ito yung naging sanhi ng pagragasa talaga nung nung lupa. Bukod pa yan, Jessica, dun sa almost 3 weeks na patuloy na pag-uulan, yung mga monsoon rains na nagpalambot daw sa lupa. Tapos dumating pa itong super typhoon. Kaya yun yung nagpatindi raw at nagpagrabe dito sa landslide na nangyari. Ngayon, dun sa situation na makikita mo, dun sa pinakita natin, yung guho nagmula sa taas ng bundok, tapos yung sinasabi sa atin, yung bunkhouse daw na ginawang chapel ay nandun sa may bandang gitna. Dahil kumbaga chapel siya or simbahan, doon daw pumunta yung mga residente dahil gusto nilang maka-attend ng service every Sunday. So kahit na alam nila na may possible danger dahil nga doon sa bagyong na expected naman si Bagyong Ompong at marami raw mga authorities na pabalik-balik, pinapaalis na sila dahil inunan nila yung kanilang pananampalataya at gusto nilang makastay, and they did not expect, Jessica, na kumbaga mangyayari ito dahil sa tagal-tagal ng kanilang pananatili dito, hindi naman daw sinira ng anumang bagyo yung kanilang lugar na yon, yung bunkhouse na yon, pero ngayon nangyari yan. Now, as of yung sa tunnel, dahil nga merong mga small-scale mining na nagaganap dito, merong mga tunnel na kumbaga ginagawa yan, may mga dinidig na holes dun sa tunnel na yon dahil nga sa ginagawang small-scale mining or pocket minings. Ang sinasabi, parang naniniwala sila na posibleng they can take kumbaga shelter from that area kung talagang maging mapanganib. So yun yung information na nakarating sa atin na kaya lumakas din yung loob nila na matatili doon despite all the warnings. Pero ang nangyari nga, Jessica, wala nang natirang bakas ng bunkhouse na yon, ng chapel, and everything was washed out, Jessica. Would you know kung ano naman ang status para matulungan yung iba pang mga residente na nandun? Kasi I know that yesterday, panayang-panawagan sa social media, meron daw mga naglalakad ng mga nakapaa-paa kasi gusto na nilang umalis dun sa area kung saan nangyari yung landslide. Kailangan pa bang mag-rescue ng mga nandoon, yung mga hindi makaalis kasi nga nagka-landslide, so they have to trek itong bahagi mismo ng guho, which is very dangerous kasi loose nga yung soil at kapag sumama pa yung panahon, mas lalong delikado. So may mga residente pa ba na nandun sa itaas o somewhere else near the landslide area na nangangailangan ng tulong para ma-extricate sila doon, Mariz? Jessica, ang nakarating sa atin at nakita rin natin yung naging observation natin sa buong maghapon na pananatili natin dun sa tinuturing nga na ground zero ay hindi naman talaga parang nangangailangan ng tulong or rescue itong mga residenteng ito. As a matter of fact, parang nagsistay nga sila doon kahit na sinasabi na nung pababa pa lang ako nung ground zero, tinatanong ko doon sa mga kasama kong mga pulis, sa mga rescuer, bakit nananatili pa rin sila dyan? Hindi ba delikado yan? Tas tinitingnan lang nila ako na parang, oo, delikado yan, pero nagsistay pa rin sila. So parang it's their choice to really stay there. Tas kanina, Jessica, kung nabanggit ko rin na meron pa rin ibang mga residente na bumabalik pa rin dun sa kanilang mga tahanan, nakunan niya ng camera from across the mountain. At ang sinasabi sa atin ng mga authorities, ng isa sa mga konsehal, na kasama rin natin kanina, bumabalik sila para i-check yung kanilang mga kaanak doon o di kaya yung mga naiwan nilang mga ari-arian. So, napakaraming mga authorities dito. There is parang 24-hour may skeletal force, itong incident command post dito. They're ready to accept any concerns or any requests kung may problema. Napakarami ring rescuers who are ready to rescue. Pero sa ngayon, ang nakikita nila dahil nga parang hindi siguro nila nakikita yung danger of another possible landslide or yung vulnerability ng lupa, nananatili sila sa kanilang mga tahanan. Jessica.
Nakita ko yung bulldozer no na sadly nasama dun sa nahulog dun sa landslide area. At this point kasi nakita ko sa video mo mano-mano yung ginagawa nilang pag-search dun sa mga sa soil no dun sa landslide area. Will it work kaya kung magdadala doon ng heavy equipment pa, Mariz? Or baka mangyari lang din yung nangyari sa kanila dun sa nangyari ng heavy equipment na nandun, nahulog lang? Jessica, eventually, ang hinihiling talaga ng mayor ng Itogon na Benguet ay magkaroon ng mga tulong na heavy equipment from the national government at madala rito. Pero sa nakita natin kanina, talagang hirap. Sa ngayon, talagang mano-mano or manual ang ginagawa nilang paghuhukay, pagre-rescue, yung binubuhusan nila ng tubig, nakita nyo yung hose ng tubig na talagang binubuhos nila para lumambot yung lupa, para mas madaling makapaghukay at matulak yung mga bato. Yung situation right now, yung mga kalsada, closed pa, hindi pa madaanan dahil nga dun sa naganap na pagguho, even dito sa area nito sa aking likuran, meron ding pagguho dyan. So even yung pagbaba ng mga rescuer ay kailangan mano-mano, talagang maglalakad ka, hindi kakayanin pa ng heavy equipment. Pero eventually, Jessica, pag na-clear na tong area na to, and when it is safer for even heavy equipment to go there, kakailanganin na tong heavy equipment na ito para dun sa sinasabing malawak at marami pang kailangang hanapin, malaking tulong talaga kung hindi na mano-mano yung isasagawang paghahanap, Jessica. Would you know kung ano yung overall plan as of now, Mariz? Ganun pa rin what we saw today or what you saw today from ground zero? Bukas kaya, ganun pa rin, pupunta pa rin sila dun sa landslide area at kung ano yung nakita natin na ginawa nila kanina, ganun pa rin yung kanilang gagawing search and rescue, Mariz? Yes, Jessica, hindi raw sila titigil hanggat kumbaga meron pa ring nawawala, meron pa rin silang listahan dito, meron pa ring mga pamilya na humihingi ng tulong, nakikiusap, nananawagan, na tulungan silang mahanap yung kanilang mga mahal sa buhay. Hindi raw sila titigil. 8 a.m. to 5 p.m. Jessica, yung itinakdang search and recovery operations para hindi naman daw maging delikado rin sa mga rescuers. Dahil hanggang ngayon ay total blackout pa rin dito sa Itogon, Benguet. Kapag ipagpatuloy nila kahit gabi na yung isasagawa nila, kahit na act of heroism to, baka naman sila yung mag-end up na i-rescue dahil masyado raw vulnerable yung to landslide. Yung sitwasyon kanina nung umaakyat tayo at bumababa rin, kitang-kita natin yung pagkalambot ng lupa and possible na bumagsak yun, pwede pa rin magka-landslide at pwede pa rin talagang delikado sa mga rescuers kung gagawin nila ito sa gabi. So hanggang 5 o'clock magpapatuloy ito everyday for hanggat walang sinasabing halted na yung operations, magpapatuloy ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.